Ang kwento ay nagsisimula sa Gong City, isang lugar na mahigpit na kontrolado ng mafia. Ang pinuno ng grupong kriminal na ito ay si Chief O, na may matinding kapangyarihan at nagbabantay sa lahat ng galaw sa syudad. Kasama niya ang matapat niyang kaibigang si Kim Gilk, na namamahala sa industrial na sektor ng lungsod. Isang araw, bumisita si Gilk kay Choi Musang, isang iginagalang na miyembro ng mafia, at itinuring niyang parang nakatatandang kapatid. Si Musang ay makapangyarihan, lalo na sa Market District. Pagdating ni Gilk, nadatnan niyang abala si Musang sa paglalaro sa pamilihang saklaw nito. Nagbasyan sila ng may paggalang. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon si Gilk kasama ang kanyang matatalik na kaibigan upang ipagdiwang ang nalalapit na kasal ng isa sa kanila. Ngunit nabago ang mood ng pag-uusap nang mabanggit ni Hyunggon ang isang seryosong usapin, ilang miyembro ng kanilang grupo ang nahuling gumagamit ng droga. Buti na lamang, may koneksyon si Gilk sa isang mataas na opisyal ng pulisya na si Bean Shan, na tumulong agad upang maresolba ang problema. Pagkatapos ng pagpupulong sa pulis, hinarap ni Gilk ang mga sangkot na miyembro. Ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi pala tao niya ang nahuli, kundi si Lee Chong-kop, isang pinagkakatiwalaang tauhan ni Chief O na nangangasiwa sa sugalan at mga nightclub. Nagkaroon ng tensyonadong pagpupulong sa isang bar kung saan naroon sina Gilk, Musang, at Chong-kop. Napag-alaman na pinayagan ni Chong-kop ang kanyang mga tao na gumamit at magbenta ng droga, isang malinaw na paglabag sa patakaran ng gang. Ipinaalala ni Gilk kay Chong-kop na napagkasunduan nilang huwag hayaang makapasok ang iligal na droga sa kanilang mga teritoryo. Sa gitna ng pagtatalo, dumating si Chief O at pinagalitan silang tatlo. Sinabi niyang bilang pinakamatanda, si Musang ang dapat mangalaga sa mga nakababatang kasamahan, at inutusan si Gilk na tulungan si Chong-kop na huwag nang maulit ang pagkakamali. Samantala, sa itaas ng isang gusali, nakaupo sa kalungkutan si Lee Min-suk, isang leader ng operasyon ng pautang na may madilim na reputasyon. Pagod na siya sa pagsunod sa utos ng kanyang among si Bangan. Nagpunta siya sa opisina nito, hiningi ang mas mataas na posisyon at mas malaking bayad. Ngunit tinanggihan siya ni Bangan. Dahil dito, sa biglaang galit, sinaksak ni Min-suk si Bangan at napatay. Dumating ang pulis at natagpuan ang bangkay ni Bangan at ang kanyang grupo. May nahuli ring binatang lalaki na ayon sa mga ebidensya, siya raw ang salarin. Ngunit ang totoo, pinilit lang siya ni Min-suk na akuin ang krimen kapalit ng pagkakabura ng malaking utang. Sa Arsa Resort, tinawag ni Chief O si Gilk sa isang pribadong pagpupulong. Laking gulat ni Gilk nang italaga ni Chief O sa kanya ang pamamahala ng isang bahagi ng resort, kahit nasa ilalim ito ng otoridad ni Chong-kop. Ipinaliwanag ni Chief O na mas may tiwala siya sa disiplina ni Gilk, kaya napilitang tanggapin ni Gilk ang responsibilidad. Ilang araw matapos ang pagtatalaga, dumating si Min-suk sa resort at nagmungkahi ng drug deal. Hiningi niya ang pahintulot ni Gilk na magbenta ng droga sa teritoryo ni Chief, matigas ang pagtanggi ni Gilk. Sa inis, pinatay ni Min-suk ang sigarilyo sa sopas sa harap nila at umalis. Napatawa lang si Gilk sa kabastusan nito. Ilang araw pa ang lumipas, dinaluhan ni Gilk at Musang ang kasal ng isang kasamahan. Ngunit dumating si Chong-kop, galit at masama ang loob dahil binigay kay Gilk ang pamamahala sa resort. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo na nakaistorbo sa kasalan. Umalis si Chong-kop dala ang hiya at galit. Kalaunan, kinausap ni Chong-kop si Musang para kumbinsihin kumampi sa kanya laban sa desisyon ni Chief, ngunit hindi interesado si Musang. Kontento siya sa pamamahala sa Market District. Lumaya si Chong-kop dismayado. Sa isang silid ng hotel, hinarap ni Min-suk ang isang babaeng si Unan na may malaking utang sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang binayad ni Unan ay interes lamang. Para mabura ang buong utang, kailangan daw niyang sundin ang anumang ipag-utos ni Min-suk. Ilang araw matapos nito, dinala ni Min-suk si Unan sa nayon ni Chief. Habang tinutulungan nila si Chief O sa pagpapatuyo ng sili, biglang binanggit ni Min-suk ang tungkol sa pagpatay para makamit ang layunin. Mariing tumutol si Chief O at sinabing mas mahalaga ang tiwala ng tao kaysa karahasan. Ngunit bago pa siya makapagtapos, bigla siyang sinaksak ni Min-suk. Pinagbintangan niya si Unan at ipinangakong mabubura ang kanyang utang kung kakalimutan niya ang lahat at akuin ang krimen. Nang mabalitaan ni Gilk ang pangyayari, agad siyang nagtungo sa ospital ngunit huli na. Patay na si Chief sa galit, pinuntahan niya si Unan sa presinto, ngunit nanahimik ito. Pinigilan siya ng isang pulis bago siya makapagganti. Sa libing, nagtipon ang mga miyembro ng mafia.
Pagkatapos nito, nagtagpo sina Chongkop, Guilt, at Musang upang magplano ng susunod na hakbang. Napag-alaman nilang may utang si Unan kay Minsuk, kaya napag-isipan nilang si Minsuk talaga ang salarin. Nakipagtulungan sila kay Bang Chan, ang pulis, upang mahuli si Minsuk sa isang drug deal. Nag-imbestiga ang pulis at sinundan ang mga kasamahan ni Minsuk. Ngunit sa huli, nalaman nilang tsaa at kape lang ang laman ng bag, isang patibong lang ito ni Minsuk. Nalusutan nila ang pulisya. Sa headquarters, galit na galit sina Chongkop at Musang sa kabiguan ng plano. Nagpasya silang patayin na lang si Minsuk. Ngunit sa isang matinding twist, pinagtaksilan ni Musang si Chongkop. Sa halip na tulungan siya, sinalakay nila ito at ang kanyang grupo. Habang nagpapahina si Guilt sa bar, tumawag si Chongkop. Hina na ang boses nito at humihingi ng tawad. Ngunit biglang dumating si Musang at pinatay siya sa harap mismo ni Guilt. Pagkatapos, dumating si Jungmo, kakampi ni Musang, upang patayin si Guilt. Nasaksak si Guilt ngunit nakaligtas nang dumating ang mga pulis. 3 buwan nang lumipas, dumalaw si Minsuk sa ilang taong ipinakulong dahil sa krimeng siya mismo ang gumawa. Pinuri siya ni Bang Chan, ngunit alam niyang may manipula si Minsuk kay Musang. Napaisip si Bang Chan kung paanong nagawa ni Minsuk na pag-awayin ang magkakampi. Samantala, gumaling si Guilt sa kanyang mga sugat at nagbalik sa Gong City. Dinalaw niya ang mga puntod ni na Chief O at Chongkop. Nais na niyang itama ang mga mali. Nakipagkita siya kay Chairman Shin, isang shareholder sa resort, at hinikayat itong tumulong sa pagbagsak ni Minsuk. Bilang kapalit, inalok niya ang kanyang bahagi sa negosyo. Pumayag si Shin. Hinarap ni Guilt si Musang at kinwestiyon ang kanyang pagtataksil. Ngunit walang pagsisising ipinakita si Musang. Biglang dumating si Jungmo at sinaksak si Musang. Sa oras ding iyon, inaresto ng mga pulis si Minsuk sa kasong droga at panunulsol sa pagpatay. Tumanggi si Minsuk at sinabing wala silang ebidensya. Lingid sa kaalaman ni Shin, sinusundan siya ng mga tauhan ni Guilt. Pinatay nila ang mga tao ni Shin bago sila makapagsagawa ng plano. Pinaraid din ni Guilt ang kuta ni Shin. Nang masiguro ang pagtataksil, pinapunta niya ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan upang tapusin na si Shin. Sa huli, pinatigil ni Guilt ang police car na may sakay kay Minsuk. Lumabas si Bang Chan at ipinaliwanag na nais niyang ligtas na maihatid si Minsuk sa presinto. Pumayag si Guilt. Ngunit habang nasa biyahe, umatake si Minsuk at nag-crash ang sasakyan. Bagamat sugatan, lumabas si Minsuk at nakipaglaban sa mga tauhan ni Guilt. Isa-isang bumagsak ang mga ito. Sa huli, hinarap siya ni Guilt sa isang brutal na labanan. Nang malapit nang mamatay si Minsuk, sinabi niya na pareho lang silang mamamatay tao. Ngunit walang emosyon si Guilt at pinaslang siya. Lumapit si Bang Chan at tinanong si Guilt kung may nararamdaman pa siyang konsensya. Mahinang sagot ni Guilt, matagal na akong patay mula nang mawala ang mga kasama ko. Sa huling eksena ng pelikula, nag-isa si Guilt sa resort. Umuupo sa balkonahe habang sumisikat ang araw, ang katahimikan ng tanawin ay kabaligtaran ng dugot gulo na kanyang pinagdaanan.